Nababahala ang mga tao sa pagkawala ng mga buto ng Band of Seven kaya magri-ritual daw doon si Kikyo. Pero ang totoo ay wala na siyang maramdamang evil spirit na naisip niyang dahil sa kapangyarihan ng Mount Hakurei. Umiiyak si Shippo dahil di na humihinga ang mga kaibigan. Nang tignan niya si Kagome ay totoo nga ang sinabi ng Fox. Nagbabala si Mayoga na masusunog din sila kung hindi aalis. Ngunit inilabas ng bida ang espada at gumamit ng wind scar upang maapula ang apoy. Subalit wala na silang magawa dahil wala na ang mga kaibigan. Nang sinabi ni Mayoga na dalhin nila ang mga ito sa ligtas na lugar. Dahil sa napakaraming naamoy ay di pa rin sila mahanap ni Koga. Nalaman ni Kohako na namatay si Sango at di na malayang lumuha ang kanyang mata. Tinanong ni Mayoga kung nakainom ba ang tatlo ng antidote na siniguro naman ni Shippo pero wala daw epekto. Samantala hinahanap ni Inuyasha ang Band of Seven na nais niyang pagpapatayin. Si Renkatsu naman ay gumagawa ng bagong upgraded na katawan ni Ginkatsu. Sinisisi pa rin ni Inuyasha ang sarili. Nang sinabi ni Sesshomaru na isa kasi siyang mahinang nilalang kaya inatake niya ito. Pero wala doon ang kapatid kaya naisip kong hallucination lang ito. Nahanap na daw ni Sesshomaru si Kohako kaya nag-alala si Rin para kay Kohako. Giit ng bida na di daw umiiyak ang mga lalaki. Kaya tinitiis niya kahit sobrang sakit nang biglang magsalita si Kagome dahil hinigop pala ni Mayoga ang lason sa mga katawan ng mga kaibigan. Humingi ng tawad ang dalaga dahil pinag-alala si Inuyasha. Nang biglang tumalikod ang half-demon kaya nagtaka si Shippo dahil sabi niya ay di umiiyak ang mga lalaki. Pati si Mayoga ay di makapaniwala dahil ngayon niya lang nakitang umiyak ang master. Namamatay ang mga soul collector dahil sa aura ng Mount Hakurei kaya di rin makakapasok dito si Kikyo. Tapos nakita niya ang lalaki na merong banal na hiyas. Nakilala niyang ito ay si Dr. Sukatsu na malapit sa mga bata. At dahil sa kabutihan nito ay nanatiling puti ang banal na hiyas sa katawan pero alam niyang matagal na itong patay. Wala nang pakiang bida sa banal na hiyas dahil pwede naman nila itong bawiin sa kabinigayang magic potion sa kanila na gawa ni Mayoga na kahit pangit ang lasa ay pilit nilang ininom para lumakas. Dumating sila Shippo na dala ang karagdagang sangkap at ipinakita ang proseso ng paggawa ni Mayoga ng potion na pinandirihan nila. Biglang dumating si Koga na pinatungan pa ang nagalit na Inuyasha. Saka pinagsabihan ni Koga ang bida na wag na nitong ilalagay muli sa panganib si Kagome. Akala nilang mag-aaway na naman ang dalawa pero ipinangako lang ni Inuyasha na di na ito mauulit. Napahanga si Kikyo dahil inaalagaan ni Sukatsu ang mga ulilang bata. At ito rin ang pinupuntahan ng mga taong nangangailangan ng medikal pero napansin ni Kikyo na kinakabahan ito. Kalaunan ay nalaman ni Kikyo na meron pala itong hemophobia. Subalit nakakita ito ng dugo sa kamay kaya nagsimulang maghugas kahit malinis naman ang kamay nito. Giit ng bata na tuwing nangyayari ito sa doktor ay isang oras itong naghuhugas kaya nalaman ni Kikyo na merong mali. Ngunit napag-isipan ni Kikyo na mabuti naman si Sukatsu kaya titignan niya muna ang sitwasyon. Ni-review ni Miroko na napatay na ang tatlo sa Band of Seven kaya may apat na lang na natitira. Si Inuyasha naman ay nais daw umatake habang di pa handa ang mga ito. Nanaginip si Sukatsu na may nililigtas siyang isang bata pero ang masamang katauhan niya ay isang mamamatay tao at kahit anong takbo ay di siya makatakas hanggang sa magising sa bangungot. Nagtataka pa rin si Kikyo sa katauhan ni Sukatsu. Samantala ginagamit nila ang pakiramdam ni Kagome sa banal na hiyas upang mahanap ang Band of Seven. At dahil mapanganib ay umalis na si Mayoga pero pinagbigyan na nila ito dahil sa pagligtas sa kanilang buhay. Nagtataka si Kagome dahil lahat ng sacred jewel ng Band of Seven ay madudumi pero maliwanag ang nakikita niya. Kalaunan ay nakita na nila ang doktor. Nalaman ni Kikyo sa matanda na dumating si Sukatsu nung nabasag ang nicho ng Band of Seven at kapangalan pa niya ang isang member. Pero di naniniwala ang matanda na kasapi ito ng Band of Seven dahil sa kabutihan ng doktor. Nang maramdaman ni Kikyo na merong mga paparating na may banal na hiyas. Alam ni Inuyasha na kasapi ito ng Band of Seven dahil amoy lupa daw ito kaya inatake niya ang doktor. Nagalit ang mga bata at nag-alala sa doktor. Pero di na daw magpapauto si Inuyasha tulad ng ginawa ni Renkatsu sa kanya. Nagsimula ang mga pagpapaputok sa buong village. Nakita ni Kikyo na kagagawa nito ng Band of Seven na nakasakay sa upgraded na katawan ni Ginkatsu. Dumating si Sukatsu na siyang pakay ng Band of Seven pero di sila kilala ng doktor. Nagtaka sila Inuyasha kung ba't nandoon si Kikyo. Init na makaganti ang ating mga bida sa mga ito kaya nilabas ni Inuyasha ang Tesaiga at sumugod ngunit binugahan siya ng apoy pero di nasaktan ng bida kaya gumawa ito ng net of fire. At kalaunan ay nahuli na rin ito ang Tesaiga. Naiinis na si Jakotsu kay Sukatsu kaya inatake niya ito ngunit umatake din si Kikyo at muntik na si Jakotsu. Tinira si Inuyasha ng kanan at tumalsik ang Tesaiga. At sunod nitong binaril ay sila Kikyo at Sukatsu. Nag-alala si Inuyasha pero niligtas niya muna sa net ang mga kaibigan. Nag-alisa naman ang mga kaluluwa ni Kikyo dahil sa pinsala. Dumating ang mga bata na nag-aalala sa kanila. Kaya inatake ni Jakotsu ang mga ito na iniligtas ng doktor kaya di maintindihan nila Inuyasha ang nangyayari pero dahil dito ay nagising ang isa pang katauhan ni Sukatsu na isang killer. Dahil dito ay sinakal niya ang bata kaya agad na iniligtas ng bida. Nalaman nilang
nilang may split personality pala si Sukatsu. Inatake nito ang ating bida kaya umatake din sa kanya si Inuyasha. Saka nagsabayan sila ng mga claw subalit nataman ng half-demon kaya napatras na lang siya at pag-atake ay nasalag ito ng killer saka muli siyang napinsala nito. Pero di pa rin siya tinigilan saka pinatid siya at tinutukan. Ngunit nakiusap ang mga bata na magbalik siya sa mabuting katauhan kaya naguluhan si Sukatsu. Pinag-utos ni Renkatsu na sagasaan si Kikyo ngunit di mailigtas ng bida dahil kay Sukatsu. Sila Kagome ay di rin makaalis dahil sa apoy. Kaya ginamit ni Sango ang Hiraikatsu para makalabas ang monk ngunit pinigilan siya ni Renkatsu kaya wala nang makakapagligtas kay Kikyo. Lumabas si Kirara para tumulong kaya sa tamang oras ay nailigtas ng monk ang priestess. Pero ang tunay na plano pala ay patayin ng mga bata para wala nang distraction kay Sukatsu ngunit nagmakaawa si Sukatsu na wag itong gawin. Kaya di nila tinuloy dahil baka sumabog ang puso ni Sukatsu. Sinamantala ito ng bida para makuha ang Tesaiga. Saka nang makita ni Renkatsu ang barrier ng Mount Hakurei ay tumakas sila dala si Sukatsu saka pinaputukan ang bida. Wala pa ring malay si Kikyo dahil di makapasok ang mga soul collector kaya sinabi ni Kagome na dapat ay ilayo nila ito kaya binuhat ng dalaga at nagselos naman si Kagome. Dahil dito ay nakatanggap na si Kikyo ng mga kaluluwa at muling nagising. Nalaman nila kay Kikyo na piniling tumakas ng Band of Seven dahil nasa malapit sila sa Mount Hakurei na nakakapaglinis ng kasamaan. Habang nakatingin si Inuyasha kay Kikyo ay napatalikod na lang si Kagome sa selos. Pag-alis nila ay nagtataka si Inuyasha kung ba't nakasakay kay Kirara si Kagome kaya sinabi ni Miroko na nagselos ito at pabayaan niya muna ito kasama ni Sango. Ngunit di nakikinig kaya kinulit niya si Kagome pero natakot siya sa dalaga. Binigyan nila ng oras ang dalawa para mag-usap. Pinaalala naman ni Kagome na alam niyang merong koneksyon ang dalawa pero siya ang nagpasya na manatili ngunit bigla siyang nagalit at pinadapa ng walang tigil si Inuyasha. Samantala kumikilos na ang Band of Seven nang makita nila si Kohaku. At ang leader nilang si Bankotso ay nakita na rin ang hinahanap. Nais magsulat ng pagbabanta ni Bankotso pero di siya marunong. Dinala daw ni Kohaku ang mga kaibigan ni Bankotso saka dumating ang mga ito. Kaya inutos na lang kay Renkotso ang paggawa ng liham dahil ang pinuno sa kastilyong nasa harapan ang nagpapatay sa kanila. Sa nakaraan ay natutuwa silang galing sa isang labanan. Tapos na-hire sila ng isang general para sa assassination na kanilang tinanggap. Nakagawa na ng threat letter si Renkotso at ipinadala ni Bankotso kay Kohaku. Di kinakaya nila Kirara at Shippo ang Mount Hakurei at pati si Inuyasha ay apektado dahil isang half-demon. Pati si Miroko ay nahihirapan daw kaya naisip nilang makasalanan itong monk. Sinubukan ito nila Kagome at Sango pero ayaw talagang pumasok. Naisip nilang wala dito si Narako dahil di nakakapasok ang mga marurumi. Kaya di na sila pumasok at sa paglalakad ay sinabi ng matanda na kailangan nilang magtago bago pa sila makita ng mga sundalo. Kaya nang makita sila ng general ay pinagbantaan silang kailangan na nilang umalis. Sinabi naman ng matanda na ang general ang nakapatay noon sa Band of Seven. Naisip ni Miroko na makipag-usap dito pero sinabi ng matanda na mapapahamak lang sila. Samantala papasugod na sila Bankotso sa kanaalala nung pinagpapatay nila ang mga kalaban. Ngunit isang araw ay pinaligiran sila ng napakaraming mga sundalo mula sa iba't ibang kaharian na kagagawan pala ng general na nakipagsabuatan upang mapatay sila dahil masyado daw silang mapanganib kaya pinaulanan ng di mabilang na palaso. Giit ni Bankotso na nakapatay siya noon ng 1,000 bago siya namatay pero ngayon ay mas lumakas pa siya. Sinabi ni Bankotso sa mga bantay na kukunin niya ang espada. Saka sila pinagpapatay ng mga tauhan ni Bankotso habang ang leader ay nagtungo sa di makapaniwalang general kaya napabayaan niya itong makuha ang Banryo. Kaya sinubukan ng general na kumbinsihin siyang maging alagad pero pinatay sila nito. Dumating ang reinforcement ng Kastilyo kaya sa kanila sinubukan ng leader ang malaki niyang espada at naramdaman ni Kagome ang banal na hiyas. Mabilis nilang napatay ang mga sundalo at nakuha pang mag-inom. Saka naisip nilang darating din si Inuyasha dahil malakas ang pang-amoy nito. Tinanong ni Renkotso ang leader kung ba't sila binuhay ni Narako. Sagot ni Bankotso na nais nitong patayin nila sila Inuyasha at Koga. Kalaunan ay dumating si Koga na hinahanap si Narako kaya naisip ni Bankotso kung mapagkakatiwalaan ba si Narako dahil marami itong kaaway. Sumugod ang wolf na inatake ni Jakatsu. Sa muling pagsugod ay binaril naman siya ni Ginkatsu. Napansin ni Bankotso na merong banal na hiya si Koga kaya umatake siya upang kunin ito. Napansin ni Koga na mas malakas ito sa ibang Band of Seven saka pinaulanan siya ni Ginkatsu saka umilag sa atake nila Sukatsu at Jakatsu at tatamaan na sana ni Bankotso kung di lang dumating si Inuyasha. Subalit nagtalo pa sila Inuyasha at Koga sa harap ng kalaban. Dumating ang mga kasama kaya magiging patas na rin ang labanan. Saka nakita ni Kagome na may 3 banal na hiyas ang leader ng Band of Seven na nagmula daw kina Kyokotso at Mokotso. Nagsimulang maglaban ng dalawa gamit ang malalaking espada. At si Renkotso ay binaril sila Miroko, kaya nag-alala si Inuyasha kay Kagome at muntik na siya ni Bankotso subalit nailigtas pala ni Koga ang
isang dalaga. Napansin ni Renkotsu na nakakakita ng banal na hiyas si Kagome kaya natakot siyang malaman ni Bankotsu na may tinago siyang hiyas kaya pinag-utos kay Ginkotsu na patayin si Kagome kaya sumugod si Koga sa kanila at umilag si Renkotsu. Ang monk naman ay inatake ni Sukotsu. Umatake na rin si Jakotsu kay Sango na nasa lag nito. Halos magkapantay ang lakas nila Bankotsu at Inuyasha ngunit napatras ang bida. Nanghihina si Joken pati ang alaga dahil nasa Mount Hakurei sila pero hinila pa siya ni Rin kaya tumakas. Nang makarating si Sesshomaru sa barrier ay naglaho ang amoy ni Kohako kaya di na siya tumuloy. Nang makita ni Rin si Kohako ay sinundan nito pero di makapasok si Joken. Si Kohako ay pumasok sa kuweba na sinundan ni Rin. Pero dahil mapanganib ay pinaalis na siya nito bago pa mapansin ng mga halimaw na nagtatago sa kuweba. Nagpalitan ng mga atake sila Jakotsu at Sango. Nagpatuloy ang labanan ng dalawang panig nang dumating ang mga insekto ni Narako na inutusang tumakas ang Band of Seven pero di sumunod si Bankotsu subalit inatake na siya ng windscar ng bida kaya nag-alala ang mga kalaban sa leader nila. Nakaligtas ito ngunit nagkalamat ang espada. Binugahan si Koga ng apoy at saka pinaputukan ni Ginkotsu si Kagome na iniligtas ni Kirara at muntik na nitong tamaan ng palaso si Renkotsu. Ngunit gumuho ang lupa kaya iniligtas ni Inuyasha. Sa katuluyang nakatakas ang Band of Seven na hahabulin pa ng bida kaya dumating si Narako para pigilan siya. Nais pumasok ni Sesshomaru upang hanapin si Rin kaya pinipigilan siya ni Joken. Subalit nakabalik naman si Rin ng maayos. Nagdalawang isip ang bata na sabihing nandoon si Kohako dahil naisip niyang papatayin ito ng master. Kaya sinabi niyang tinulungan siya ni Kohako mula sa mga demon. Ngunit nagtaka si Sesshomaru kung ba't may demon sa loob. Napansin ni Kagome na kakaiba ang puppet na ginamit ngayon ni Narako. Sumugod si Koga kaya inatake ni Narako ng mga ugat. Saka pinalabas ang maraming ugat para pigilan sila ngunit inatake ito ng bida ng windscar. Saka agad na sinundan ng wolf ang Band of Seven at napansin nila Kagome na malinis at mabango ang puppet. Samantala si Koga ay di makapasok sa barrier. Nasa loob na ng barrier ang Band of Seven nang dumating sila Kana at Kohako. Kung saan pinakita sa salamin na nandoon sila Sesshomaru. At sinabi ni Kohako na utos ni Narako na patayin din nila ito. Nagagalit na si Bankotsu ngunit sinabi pa ni Kana na di niya magagawang matalo ang Tesaiga ni Inuyasha. Giit ni Kana na pwede pang mas lumakas ang Banryo. Nagets ito ni Bankotsu kaya kinukuha ang banal na hiyas na alam niyang tinatago ni Renkotsu na binigay naman kaagad sa leader pero nagbanta si Bankotsu na wag na itong uulitin. Saka inutusan sila Sukotsu at Jakotsu na patayin si Sesshomaru. Nilagay din ito ang 4 na piraso ng hiyas sa Banryo at sinabi ni Kohako ang lokasyon nila Inuyasha. Isang ball of energy ang tumama sa Hejiri Island kaya kinuha ng ama ang staff upang tignan kung maayos ang Saint Hakushin Temple na nasa isla. Di niya isinama si Shintaro dahil kung may mangyari sa kanya ay ito ang papalit bilang headman. Hinahanap nila Inuyasha ang amoy mula sa nakalaban na puppet ni Narako. Sinubukan naman pumasok nila Kirara ngunit nabigo sila. Pero sigurado daw si Inuyasha na malapit na sila kay Narako kaya maghahanap sila ng lagusan. Kinabukasan ay di pa rin nakakauwi ang ama at ayaw payagan ng Young Lord na magtungo sa isla dahil siya ang magiging bagong headman. Dumating sila Inuyasha at narinig ang tungkol sa sagradong lugar. Kaya kinwento ni Shintaro na mga headman lang ang pinapayagang magtungo sa Hejiri Island upang tignan ang puntod ni Saint Hakushin na noon ay isang matalinong priest na nabuhay ng higit 100 taon. Kinwento din ito ang liwanag na tumama sa isla. Dahil si Shintaro na lang ang lalaki sa lahi nila ay nais ng monk na anakan ng mga kapatid nitong babae para magkaroon ng iba pang lalaki kaya nabatukan. Pinilit ni Inuyasha na payagan nila si Shintaro. Kaya naisama nila ang bata sa bangka patungo sa isla. Nang makarating ay nabutas ang bangka kaya dinala ng bida ang dalawa at niligtas ni Sango sila Miroko. Pinilit pa rin ng bida na makapasok kahit masakit para sa kanya ang barrier at naamoy ang mga bulaklak na kasing amoy ng puppet ni Narako pero sinabi ni Shintaro na ngayon lang nagkaroon ng mga bulaklak doon. Naisip ng bida na tila isa itong trap. Nakita na rin nila ang templo ngunit nadapa siya sa bangkay ng kanyang ama na naging kalansay at naisip nilang kagagawan ito ni Narako. Naramdaman din ni Kagome ang banal na hiyas sa templo at mula doon ay umatake si Bankotsu. Napansin ni Kagome na may banal na hiyas ang Banryo. Dahil sa kapangyarihan ng banal na hiyas ay naramdaman rin ni Inuyasha na lumakas ang espada ng kalaban. Tapos nalaman na di siya makagamit ng windscar kaya sumugod si Bankotsu. Naisip nilang di magamit ni Inuyasha ang windscar dahil pinipigilan ng isla ang lahat ng demonic powers at napatalsik pa ang bida pero nakailag sa kamuling nakipagsabayan. Pumasok sila Shintaro at nakitang wala doon ang mommy ni Saint Hakushin. Kaya napaisip si Miroko kung sino ang naglalagay ng sacred barrier sa Hejiri Island. Nakailag ang bida ngunit nahiwa pa rin siya. Nalaman ni Miroko na ang liwanag na nakita nila ay si Narako at sinubukan ng ama ni Shintaro na protektahan si Saint Hakushin. Naisip din ng monk na pakay ni Narako ang spiritual
spiritual power ng Saint. Umiilag na lang ang bida sa Banryo ni Bankotso, saka dumating ang Hiraikotso at ang monk ay naghagis ng Sutre Charm upang mahanap ang pinagmumula ng barrier. Na kanyang tinusok at nakitang ito ang altar ornament na gamit ni Saint Hakushi na hindi nagawang mabasag ng monk. Kaya tumulong ang Young Lord upang mabasag ang napakatibay na barrier at naglaho ang mga bulaklak, saka nagbalik ang Windscar sa Tesaiga. Pero mas lumakas din daw si Bankotso sa pagkawala ng barrier.